Ang bukas. Ako na po mismong nagsusumamo sa inyo, Mami. Iurong niyo ng demanda laban kay Debbie. Oo. Willing akong gawin yon pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Matuto muna siya magpakumbaba. Hindi ko inihiling na humingi siya ng tawad sa akin kundi kay Noemi. Dahil malaki ang nagawa niyang kasalanan sa kanyang kapatid. Imposible yun, Mami. Pareho nating alam na hindi magagawa yun ni Debbie. Di pasensyahan na lamang kami. Hindi ko rin maaaring iurong ang demanda. Bakit, Mami? Wala na ba talaga kayong natitirang pagmamahal kay Debbie? Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Natural naaawa ako sa kanya. Pero mas naaawa pa rin ako kay Noemi. Nasira ang buhay niya nang dahil sa hambog mong kapatid. Hanggang ngayon ba naman si Noemi pa rin ang mas matimbang sa inyo? Siya pa rin bang kakampihan ninyo? Si Noemi ang naargabyado. Si Debbie naman ang nang-argabyado. Alangan namang siya pa ang kampihan ko. O sige, Mami. Hindi ko na kayo masisisi kung wala na talaga kayong masasakit kay Debbie. Pero sana naman magkaroon kayo ng malasakit sa inyong magiging apo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lucita, patuloy mo pa rin bang titikisin ang anak mo? Maaari mo bang may madamay na inosenteng nilalang nang dahil sa pagmamatigas mo? Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi naman ako ganun kasama, Samuel. Kaya lang nagtataka ako sa iyo. Para kasing wala kang pakialam sa sinapit ang anak mo. Dapat nga ikaw mismo ang porsigido na ituloy ang demanda laban kay Debbie. Dahil siya ang dahilan kung bakit napariwara si Noemi. Kung alam mo lang, Lucita, nalabis din ako nasaktan at nagngingit-ngit din ang aking kalooban. Pero malaki pa rin ang nagawa kong kasalanan. Pare-pareho lang tayong may pagkakamali. Kaya dapat nagkakaisa tayo at pagtulong-tulungan nating pasanin ang mabigat na dalahing ito. Hindi natin dapat bigyan ng kahit kaunting puwangang galit at puot dahil wala tayong mararating. Bakit? Ginusto ko ba ito? Samuel, sa totoo lang hirap na hirap ako. Yun na nga Pare-pareho tayo ng nararamdaman, Lucita. Kaya dapat tayong nagkakaunawaan. Hindi natin kailangang mag-away-away dahil tayo rin ang masasaktan sa ipinupukol nating bato sa isa't isa. Tama ka, Samuel. Siguro nga, panahon na para magkaisa tayong lahat. May awa ang Diyos. Malalagpasan din natin ang lahat ng ito. Huwag na ninyong asahan na magpapasalamat ako, Mami. Wala naman akong utang na loob sa inyo. Pumayag ako sa gusto niyong mangyari. Alang-alang sa anak ko. Ibang klase ka talaga, Debbie, ano? Nakalugmo ka na nga sa putikan. Nagagawa mo pa rin magmalaki? Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi na kita papatulan pa. Bahala ka kung patuloy ka pa rin magmatigas. Buhay mo naman yan Kaya hindi na kita pakikialaman pa. Bakit? Kailan ba kayo nakailam sa buhay ko? Kahit naman nung bata pa ako, wala na kayong pakialam sa akin. Ay, nako. Bakit nga ba ako nagsasayang ng oras sa'yo? Kahit naman anong gawin at sabihin ko, iyon at iyon pa rin ang tono ng pananalita mo. Wala pa rin pagbabago. What I see is what I get. Kung ano yung pinapakita nyo sa akin, di yun ang gagawin ko. Kung pulang pinakita nyo, hihinto ako. Pero kung berdeng papakita nyo, di kikilos ako.
Ganun lang kasimple yun, Mami. Akala ko ba lagi kang safe tuwing magkakaroon tayo ng contact? Bakit ka nabuntis? Ay, ano magagawa ko? Sumablay eh. Pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Willing naman akong panagutan ka. Kung sinabi ko kagad sa'yo, edi hindi mo na sana pinakialaman si Noemi. Yun na nga eh. Sana naiwasan natin ang problema na ito kung sinabi mo kagad. Alam mo bang, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa iyong kapatid. Kung ikaw nagsisisi, ako hindi. At least, kahit paano nakaganti ako sa kanya. Kung ganon, ginamit mo lang pala ako para maisakatuparan ng maitim mong binabalak. Huwag mo sabihin yan. Dahil sa umpisa pa lang, alam mo ng motibo ko. At huwag mo akong sisisihin. Dahil kung hindi ka naging hayok, hindi ka masasadlak sa kinalalagyan mo ngayon. Okay. Kalimutan na natin yun. Nandito na ito eh. Paano pala ngayon niyang magiging anak natin? Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman siyang buhayin eh. At hindi ko rin ililihim sa kanyang katotohanan na ikaw pa rin ang kikilalanin niyang ama. Hindi ko gagaguhin ang anak ko katulad ng ginawang panggagago sa akin ni Mami. Teka, bakit ganito itsura ng anak ko? Oo nga. Mukhang hindi siya normal. Parang magkamukha sila ni Noemi. Huwag mo sabihin yan. Hindi abnormal ang anak ko. Narinig mo ba ako? Hindi siya abnormal. Teka, huminahon ka, ano ba? Huwag ka mag-hysterical. Hindi. Bakit ganyan itsura ng anak ko? Ewan ko, hindi ko alam. Tanungin natin si Mami. Malay natin, may lahi pala tayo mongoloid. Hindi. Ayoko, hindi. Hindi ko ito matatanggap. Bay. Kumpirmado, Debbie. Sinabi na ng doktor. May Down syndrome nga ang iyong anak. Bakit? Bakit, Kuya Randy? Bakit nagkaganon? Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Siguro. Siguro kay ito yung karma mo. Masyado mo kasing pinagmalupitan, nilait at hinamak si Noemi. Kaya, bumalik sa yung ginawa mong kalupitan. Kaya sana naman magsilbing aral sa yung pangyayaring ito. Kung nagkasala man ako, ang bigat naman na kaparusahan nito. Parang hindi ko kaya to. Huwag mong sabihin Kuya. kung naging unfair man si Mami sa atin at hindi siya naging patas, ibahin mo ang Diyos, Debbie. Dahil kahit kailan hindi siya naging unfair. Huwag mo naman sanang mamasamayan ang sasabihin ko. Pero kung yan talagang parusa sa iyo ng Diyos, if that is the price you have to pay, it is because you deserved it. Katanggapin mo na lang ng buong pagpapakumbaba. Tulungan mo ako, Kuya. Dahil baka hindi ko talaga makayanan ito. Lagi lang akong narito sa tabi mo. Naniniwala ako sa iyo, Tepi. Kaya mo yan. Basta matuto ka lang magpakumbaba. Unang-una sa harap ng Diyos. At ganoon na rin sa harap ng iyong kapwa.
Dahil sa labis kong pagkaingit sa'yo, pinagmalupit-pitan kita, Noemi. At ako rin ang nagtulak sa'yo sa kapahamakan. Nagdusa ka ng labis dahil sa akin. Sana mapatawad mo ako, Noemi. Patawarin mo ako. Huwag ka na iyak, Ate Debbie. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Talaga? Mm, Hindi ka nagalit sa akin? hindi ako galit sa'yo. Kung ganon, di bati na tayo? Bati tayo. Love pa nga kita eh. Oo, ako rin. Love din kita, Noemi. Pangako, mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. Pwede ba kitang i-embrace? Sige, embrace, 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 embrace. First time, nayakap din kita. Ang bango-bango naman ang kapatid ko. Mami, pinarusahan ako ng Diyos. Debbie, Ibinalik niya sa akin ng bunga ng pagmamalupit ko kay Noemi. At dahil doon, natauhan ako. Hindi lang ang kasalanan ko kay Noemi ang napagtanto ko, kundi yung mga kasalanan ko sa inyo. anak, Kaya mami, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. malaki rin ang naging kasalanan ko, anak. Tama ka. Ako nga ang lumikha ng halimaw sa dibdib mo. At naging biktima tayong lahat ng halimaw na yun. Kaya sana patawarin mo rin ako sa aking mga naging pagkukulang at pagkakamali. Kalimutan na natin yon, Mami. Hindi pa naman huli ang lahat para magkasundo-sundo. Oo nga, anak. Ibabangon natin ang gumuho nating pangarap. At magiging masaya tayong pamilya. May awa ang Diyos. Maayos din natin ang lahat ng ating sigalot. Peter, patawarin mo ko. Dahil sa nagawa kong kasalanan, nadamay pati anak natin. Huwag mo sabihin yan. Dahil malaki rin ang naging kasalanan ko. Pareho lang tayong pinarusahan ng Diyos. Oo nga. Pero magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil sa Kanya pa rin galing yung munting anghel na ito. Tama ka. Biyaya ito ng Diyos sa atin. Sa ngalang bagay ang kinalulungkot ko. Dahil hindi ko magagampanan ang tungkulin ko sa inyong dalawa. Pero huwag kang mag-alala. May mga naiwan pa naman akong properties. Yun lang ang maaari kong ipamana sa inyo.
Huwag kang mag-alala. Magkakasama-sama din tayo balang araw. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatan. Ikaw ang lumikha ng halimaw dito sa dibdib ko. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Marichu Villegas, Susan Robles, Dante Castro, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Debbie. Special Sound Effects, Bertie Bascao. Spinner, Buboy Salonga. Technical Supervision, Bong Muyar. Ang kasaysayan sa linggong ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Mike Perez. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli namin kayong hatdan ng isa pang naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.